Go. Lagi kayong mananalangin sa tuwi-tuwi na at pasalamatan ng mga biyaya at pagpapalang dumarating sa inyo at makontento kung ano man ang mga bagay na dumarating. Maging magalak kayo sa lahat ng bagay. Huwag na huwag kayong bibitaw sa inyong pananampalataya. Ni huwag ninyong tatalikuran ito sapagkat mapapahamak lamang kayo. Laging sumay yung aking pag-ibig. Mga anak, lagi kayong maging tapat sa inyong paglilingkod at lagi kayong magalak sa inyong pagtitipon. Ang aking salita ay tunay na inyong pakanaisin na isang puso. Good morning mga kapatid. We are in the last of the last days. At ang huling araw, sa mga huling araw, kikilos ang masamang espiritu ng panlalamig sa pananampalataya, pagtalikod sa pananampalataya. Pero ang tunay na iglesia, kung saan si Kristo, ang ating pastor, ay hindi manlulupaypay. Bibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos na matapos natin ang landasing ibinigay sa atin. Ang kailangan lang ay siguraduhin natin ang ating mga sarili. Tiyakin natin sa ating mga sarili na si Kristo na ba talaga ang ating pastor? Si Kristo na ba talaga ang bishop of our soul? Siya ba ang obispo ng ating mga kaluluwa? Si Kristo na ba talaga ang sinusundan nating pattern dito sa lupa? Upang sa ganon, makarating tayo dun sa langit. Ang unang nakarating sa langit ang Panginoong Hesus. At ang katawan niya dito sa lupa, ang susunod na pupunta dun. Upang makasama na ng Panginoong Hesus forever and ever ang kanyang kawan. Sinasabi ng 1 Peter 2:25 ang ganito. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang ng mga naligaw. Dadapwat ngayon ay nagbalik na kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. So, tanungin natin ang sarili natin. Talaga bang nagbalik na ba talaga tayo sa pastor and bishop of our soul? Ang Panginoong Hesus na ba talaga ang buhay natin? Ang buhay ba natin ay nabibilang na sa pagiging tunay na Kristiyano? Na nababatay lang tayo sa buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Sapagkat may sinasabi sa Romans 2:16, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking Ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo. So ang gagamiting paghatol ng Diyos sa atin sa last judgment ayon sa Ebanghelyo. Hindi kaisipan lang ng tao. Pag humatol ang Panginoong Hesus, ang hatol na ibibigay sa atin ayon sa Ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang tanong doon, ikaw ba'y nabubuhay na talaga sa Ebanghelyo? Ang iyong pamumuhay ba'y nababatay na talaga kay Kristo? Sabagat ang gagamitin paghatol ayon sa Ebanghelyo eh. So hindi gagawa ng anumang paraan ng paghatol kundi sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya titiyakin natin sa ating mga sarili na ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon sa laman ay pananampalataya. At ang pananampalatayang ito'y sa Panginoong Hesus. Na ang ipamumuhay nating buhay dito sa lupa, hindi na yung dating buhay, kundi ayon na sa Ebanghelyo. Kaya meron kautosang ibinibigay ang Panginoon sa atin sa Philippians 1:27 ng ganito. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Lahat ng aral, lahat ng utos ng Panginoong Hesus, ito ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang pamumuhay ba natin ay nababatay na doon? O nababatay pa rin sa katalinuhan natin, sa kabaitan natin, sa karunungan natin? Ibinigay na ba natin talaga sa Diyos ang pamamahala na mamumuhay tayo sa ayon sa Kanyang salita upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu
na kayo nagkakaisa ng kaluluwa ng pagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So itong iglesang ito na nalabi, ang remnants ng LCJ Ministry, tayo'y kakaunti na lamang. Ang pagkakaisa natin, magkakaisa tayo sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So titiyakin natin na si Kristo nga ang ating pastor. John 10:11. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. So tayo ba'y tunay na alagad na ng Panginoong Hesus? Lahat ba ng dekreto ng apostol na ibinigay sa atin, ipinamumuhay natin? Kasi practical at simple lang ang pananampalataya eh. Gaganapin natin ang pagiging alagad. Kapag natitiyak mo na sa sarili mo na alagad ka ng Panginoong Hesus, ito ang madalas i-preach ng Espiritu Santo sa huling araw eh. Kasi gagawin nyo silang alagad eh. So may katungkulan kami na gawin kayong alagad. Kaya may katungkulan kaming pagsabihan ng bawat isa sa Colossians 1:20. Na siya naming ipinahahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin sa kadal kay Kristo ang bawat tao. So may malaki kami responsibilidad ng mga tagakita o overseer o administrator ng iglesia na inilagay ng pastor. Titiyakin namin ang bawat member namin ay alagad ng Panginoong Hesus. Pagkat ito ang paraan ng kaligtasan ng Ebanghelyo eh. Walang ibang paraan kundi Ebanghelyo. Romans 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Kaya pag hindi ka naligtas, ayaw mong maging alagad. Nire-reject mo ang pagiging alagad ng Panginoong Hesus. Kasi ang pagiging alagad ng Panginoong Hesus, nababatay ka sa Ebanghelyo. Pero tinan mo, Sunday worship, bakit ang daming hindi nagwo-worship? Eh sabi ng Panginoon doon, huwag niyang pababayaan ang pagtitipon. Bakit napakarami pa rin walang tipan ng ikaputan to? Eh aalisin ka sa sumpa. So doon natin makikita ang lahat ng hindi sumusunod dito sa ordinansa ni Kristo, hindi ka alagad ng Diyos. Eh kanino kang alagad? Alagad ka pa rin ng demonyo ba o ng sarili mo? Ikaw pa rin ba yung dating pagkatao? Na dumudumi pa rin. Ang gagawin ng Panginoon sa atin sa huling araw, pababanalin tayo. At hindi niya tayo pababayaan. Kapag pinili mo ang Panginoong Hesus na siyang pinuno mo, pastor mo ng iyong kaluluwa, hindi ka pababayaan kailanman. Kahit sa pagtanda mo, Isaiah 46:4. At hanggang sa katandaan ay ako nga. At hanggang sa magkauban dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin. Oo, aking dadalhin at aking ililigtas ka. So hanggang sa pagtanda ay hindi natin maiiwasan na tumanda. Itong lately, nitong May 4, senior citizen na pala ako. Hindi ko akalain na 16 years old na pala ako. Akala ko 16 lang ako. Nakakuha na ako ng ng card, ng white card at blue card. So maraming pribileyo doon. Eh hindi natin paghahanda, dapat maging senior ako pag hindi naman tayo magkakasakit dapat ng maluba. Okay lang yung sakit na palagnat-lagnat, painom-inom ka lang ng BioPro noon, sipon-sipon, pero yung i-bedriding ko, dali ka sa ospital, huwag na wang mangyari sa atin yun. Sabi mo, meron na akong white card, may blue card, pwede na ma-hospital. Privilege lang yun, support lang yun, just in case. Kasi ang kalooban ng Diyos sa atin, pagpapalain tayo sa huling araw. At kailanman di tayo pababayaan ng Diyos, tiyakin mo lang na alagad ka ng Panginoong Hesus. Excuse me. Isaiah 41:10. Narito silang lahat na nagagalit sa iyo, mapapahiya at malilito,
Sila nakikipaglaban sa iyo, papanaw at mapapahamak. So lahat ng aapi sa atin, lahat ng kaaway natin, kaaway ng Diyos. Mapapahamak silang lahat na umaapi sa atin at gumagawa ng masama. Ganun tayo po proteksyonan nyo. Kaya hindi mo kailangan gumanti. Relax ka lang lagi. Kasi Diyos ang bahala sa atin. Nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang pastor and bishop of our soul, package deal na yun eh. Siya na ang bahala sa lahat ng bagay. Ang gagawin mo lang, manatili kang tapat hanggang wakas at ikaw ay maliligtas. So, nandun ang pakikipaglaban araw-araw. Titiyakin mo sa sarili mo araw-araw na alagad ka ng Panginoong Jesus. Madalas sabihin ito ng Espiritu. Madalas ko marinig ito eh. Tinitiyak ng Diyos sa atin na itong mga huling araw, tiyakin mong alagad ka ng Panginoong Jesus. Yung init ng araw nga yan, alas 7 lang, hindi na ng init ng araw, sabi ko nga eh. Darating ang panahon sa tribulation period, pag lumabas ka ng bahay, masusunog ka eh. Nasa Bible yun, nasa Revelation yun. Susunugin ng init ng araw ang tao sa araw na yun. Kaya ngayon pala, nakita nyo, patindi ng patindi ang init, grabe. Sobrang init. Pero hindi natin naaabutin yun. Kasi bago dumating yun, kukunin mo tayo ng Diyos. So you have to work out your own salvation with fear and trembling. Wala na tayong gagawin ngayon kundi maghanda. Merong bababang Panginoong Jesus na dadatna na meron sa mga sampalataya. So kung sanay ka at sa kabanalan o praktisado ka na sumunod sa Word of God, nakakasigurado ka na, ligtas ka na. Kasi araw-araw mo ginagawa, nasasanay ka eh. Kasi may pagsasanay sa katawan natin eh. Pag nasanay ka sa laman, puro laman ang gagawin mo. Pag nasanay ka sa pagsuway, wala kang gagawin, hindi sumuway. Pero nasanay ka sumusunod na sumusunod, lagi kang sumusunod. Automatic yun. Kaya nasa yung decision making eh. Ikaw ba'y magiging tapat o hindi tapat? Ikaw ba'y magpapakasakdal, magpapakabanal o hindi? Nasa iyo yun eh. Ang Diyos gagawa sa atin, pero kailangan mong gumawa din. Kailangan mo sumampalataya, gagawa ang Diyos sa iyo. Bibigyan ka ng pagnanasa at paggawa kung gugustuhin mo. Loloobin mo. Kalooban na ng Diyos yun eh, pero loloobin mo. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kalooban ng Diyos yun eh, na mabanal tayo at iligtas eh. Loobin mo dito sa lupa. Loobin mo na maligtas ka rin at sumunod ka. So, inando ng pagtitiis at paghihirap eh. Mahirap ang pagiging tunay na Kristiyano, di-deny mo yung sarili mo eh. Hindi ka mabubuhay sa kalayawan. Lalo sa panahon ngayon, maraming malalayaw na mga Kristiyano. Sabi sa 2 Timothy 3:4, pero simulan natin sa 1. Kasi ito yung huling panahon eh. Dadapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. So tignan mo ito sa ikaw ba? Kasama ka ba dito? Puro pera pa ba nasa isip mo? Puro kaluwalhati ang kaligayahan ba sa sarili mo? Iniisip mo. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin at walang pagpipigil sa sarili na babangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo na matitigas ang ulo, mga palalo na maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. So mag-ingat tayo kasi meron sinasabi sa Luke 21:34. Kasi pag ibibigay na ng Diyos sa atin sa huling araw ang kaginhawaan sa spiritual, sa physical at material, baka mamaya madisgrasya ka pa. Ito sinasabing pag-iingat. Luke 21:34. Dadapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malugmok ang inyong puso sa katakawan at kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yun na gaya ng sino. Baka mamaya naging problematic ka naman sa mga problema ng mundo o kaya napagpapala ka na, malayaw ka naman. Baka magaya ka kay Jeshurun. Ito yung Israelita na napagpala pero iniwan niya ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy. Kasi kapag dumating na yung araw ng pagpapala o biyaya sa atin,
Baka mailigaw ka ng kalaban. Kaya nagbibigay ng warning ang Diyos sa atin. Ito yung warning. Deuteronomy 31:20. Sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipihit nga sila sa ibang mga Diyos at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. Sa 32:15, ngunit si Jisroon ay tumaba at tumutol. Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapat, ikaw ay naging makinis, nang magkagayon kanyang pinabayaan ng Diyos na lumalang sa kanya, at niwalang kabuluhan ang bato ng kanyang kaligtasan. So ito yung warning sa atin sa huling araw. Sasagana ang iglesia, sa spiritual, physical at material. So mag-iingat ka, baka mamaya pabayaan mo ang Diyos. Kaya doon sa Proverbs 38, may nakalusulat dito. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karakitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain sa kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi sino ang Panginoon. O baka ako'y maging dukhat magnakaw ako at gumamit ng kalapastanganan sa pangalan ng aking Diyos. So pag gumiginhawa na tayo, baka makalimutan natin ang Diyos. Nasa moderation lang lagi. Huwag tayo masyadong malayaw. Kasi darating yung araw na yun, bibigay ng Diyos sa atin. Pasasaganahin tayo sa spiritual, physical at material. So ngayon pa lang, nagwawarning na ang Diyos, baka mamaya magumod ka sa kalayawan. Puro makamunduhan ang gawin mo. Walang tarus na kasiyahan, outing dito, outing doon, kasiyahan dito, katakawan, kain ng kain, kalasingan, inom ng inom. Mag-ingat ka. Kasi baka nga mawala ka eh. Kasi yung napangako sa atin, kita mo to, nang marating nila yung promised land, iniwan nila ang Diyos. Na si Diyos ron tumaba, gumanda, ano ginawa? Nilapastangan niya ang tipan. Kasi nga maluwag na buhay eh. Ginawa na niya gusto niya. So yun nga yung warning sa atin. Pag dumating na ba sa buhay, sa punto natin na sumasagana na tayo sa lahat ng bagay, huwag mong iiwan ng Panginoon. Kailanman huwag mong iiwan ng Panginoon. Kasi pag iniwan mo siya, iiwan ka niya. 2 Timothy 2:12. Kung tayo'y magtiis, ay mag-aari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ikakaila naman niya tayo. Joshua 24:20. Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang Diyos, hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipunin kayo pagkatapos na kanyang nagawan tayo ng mabuti. Kahit nagawan ka ng kabutihan ng Diyos at tumalikod ka naman sa huling panahon, sumunod ka sa gusto mo, parurusahan ka pa rin ng Diyos. So ang gagawin natin lagi, manatili tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Titiyakin natin ang kaligtasan. Maralita man tayo o yumaman man tayo, ang nasa puso natin, tatangkilikin natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Mananatili tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Kasi hindi natin alam eh, pag dumating na yung iba sa inyo, nakakaranas na nito, gumiginawa na kayo eh. Kaya ang naiisip nyo, pakain sa fast food, kain dito, outing doon, punta tayo doon, punta tayo. Walang tarus na kasiyahan. Walang tarus na pansariling kapakanan. Sense gratification of the self. Baka kayo mahulog dito, kaya nagwawarning ang Diyos eh. Ito sabi ng Diyos sa 1 Corinthians 15:1 and 2. Madalas sabihin ito ng Diyos sa atin. Ngayon, ipinapatala sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyong aking ipinangangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matiyagan yung iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na. Kung kayo'y nagsipalataya ng walang kabuluhan. So, hindi ka na talaga mananatili sa Ebanghelyo. Eh, nakamit mo na yung gusto mo eh. Nandun na yung flowing and milk and honey, naranasan mo na eh. Pwede na ako umatras. Pinagpala na ako ng Diyos eh. Kaya yung Facebook, pag nakikita ko,
Kaya ako lang ginagamit ang Facebook para ilagay ko dito yung preaching ko. Pero para makiisa ako sa Facebook, kasi nandun yung ego eh. Nandun yung ego na pupunta ka sa isang lugar, pipicturean mo yung pagkain, pakikita mo kinain mo, tapos para ma-bless ka, sabihin mo, pupunta ka sa isang lugar, ilalagay mo sa Facebook, parang pinapalabas mo na ako, pinagpala ako, palalo ang tawag ito. Pinagpala ka na pala, ba't i-display mo pa? Ikaw na pa, pinagpala ka na, di ayos na. At itong Facebook na to, alam mo, tinataas nito yung selfie, yung ego. Lalo na pag may ginawa ka, hindi na-like, sama loob mo. Lahat ng nag-like sa'yo, ilalike mo. Lahat ng, nando, makikiisa ka. Eh, sistema to ng mundo eh. Ayon tayo umalis dito eh. Kaya ako lang ginagamit to para yung nasa ibang bansa, mapadalang ko ng preaching. At tayo dito sa iglesia, mapanood natin. Kasi lagi din ako nanonood ng preaching. Lagi nga din ako tinatamaan ng preaching ko eh. Walang hindi tatamaan eh, kasi word of God eh. Ang pinaka-importante sa huling panahon, yung pananatili natin sa Ebanghelyo ni Kristo. Baka kasi maligaw ka eh. Kasi ang tao kapag gumagaan na buhay, lumiligo na kung saan gusto puntahan eh. Pero pag siya nahihirapan talaga ng lubos, diretso siya sa Diyos eh. Kaya kita mo, puro dukha ililigtas ng Diyos, walang mayaman. Kaunting-kaunti lang sa kayo, mayaman na mali. Puro ang mga dukha at tinawag ng Diyos. Yung sanay sa hirap, yung man of sorrow, yung si Kristo eh, sanay sa kapanglawan, sabi sa Isaiah. Sanay sa kahirapan. Eh, dumarating na yung kaginhawaan, ang gusto mo naman, guminhawa ka ng todo, bumibitaw ka sa Diyos. So, yun lang ang warning sa atin, mga kapatid. Sa mayaman man tayo o mahirap tayo kay Kristo. Sa patay man tayo o sa buhay kay Kristo. Sabi ng 1 Philippians 1:20. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So kung mamamatay man tayo kay Kristo, pakinabang na yun, magpapahinga ka na sa mga gawa mo. Pero sa akin ay mabuhay kay Kristo. Ang kailangan natin gawin sa puso natin lagi, makasunod kay Kristo. Yun lagi nasa puso at isipan natin. Hindi tayo aalis doon, magiging alagad tayo ng Panginoong Yesus. At hindi tayo iiwan magpakailanman kapag pinipili mo maging alagad. Sabi sa Matthew eh. Ito kasi yung mandate na ibinigay sa apostol eh. Kaya ang iglesia, pag walang apostol, walang mandate. Kasi ito, inuutos ito sa mga apostol eh. Eh walang apostol ng isang iglesia, di walang utos si Kristo sa kanila. Hindi na, ang utusan lang ni Kristo yung mga apostol niya. Kaya napakapalad ng iglesia ito, may apostol eh. Nakita mo, dinudurog ng demonyo iglesia. Hindi niya kayang durugin. Upon this rock, I will build my church, and gates of hell will not prevail. Kahit anong pagdurog ang gawin ni Satanas, may matitirang remnants palagi na magiging alagad ng Panginoong Hesus. Magpakatibay lang tayo at magpakatatag tayo. Kasi hindi ka iiwan ng Espiritu Santo, sabi, pangako yun. I will never leave you till the end of time. Kasi ito rin ang tinanggap ko, revelation nun eh. Natatanda ko talaga dyan sa kwarto na yan, November 4, 1984. November 5 pala, 1980, dyan sa kwarto na yan. Nag-una kong tanggapin ng Panginoong Hesus, may dumating na salita sa akin. Narinig ko yun. I will never leave you till the end of time. So yun lagi pinangahawakan ko, yung revelation. Basta't manatili ka lang sa Diyos, hindi ka niya pababayaan kailanman. Napakarami ng gera dinaanan ko, mga kapatid. Napakarami ng persecution ng mga bishop sa akin at kung sino-sino kapatiran. Pero nanatili pa rin ako pinatayo ng Diyos. Hanggang ngayon, nananatili tayo sa LCJ at patuloy na mananatili. Bakit? Pinili ko maging alagad ni Kristo. Pinili ko ang pastor ko, si Jesus Christ. Hindi si Pastor Phil, hindi si Brother Ross, hindi si Brother Manny. Si Jesus Christ ang pastor ko. Alam niyo ba, ang unang pastor ko dito, si Pastor Phil. Ipinasa ako ng Diyos kay Brother Ross, pangalawang pastor. Pangatlong pastor kay Brother Manny, kasama ko na si Manuel doon. At ang huling-huling pastor ko talaga si Kristo. Kailangan si Kristo ang bishop natin at siya ang ating pastor. Si Kristo. At ang susundin lang natin, Word of God.
Hindi tayo susunod ng hindi nakasulat sa Bible. Paninindigan natin to hanggang wakas. Yun ang pagiging alagad. And I will never, never leave you till the end of time. Ito yung pangako eh. Sa apostol to sinabi. Nasabi na itong mandate na to sa ating apostol. So ang mga apostol naman, naglagay ng mga bishop. So yung mga bishop naman, ang mandate ng pagka-apostol nasa kanila. So gagawin ng bishop ng mga alagad ang lahat ng members. Kaya kung mapapansin nyo, pag pinapanood nyo yung preaching ko, laging alagad ng Panginoong Jesus, ang preaching doon. Puro yun ang binibigay ng Diyos sa akin hanggang sa dumating na ang Panginoong Jesus. Hindi tayo aalis na maging alagad ng Panginoong Jesus. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. So itong utos na to sa apostol to eh. Sa 11 apostol sinabi ni Kristo. Kasi patay na si Judas nun eh. Aakyat na ang Panginoong Jesus sa langit. Ibinigay niyang mandate ito sa mga apostol eh. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na inuutos ko sa inyo. Ito ang pag-ibig kay Kristo. Pakainin mo ang tupa ng salita ng Diyos. Ito yung tanong ni Kristo kay Pedro eh. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Pakainin mo yung mga bata akong tupa, yung katatanggap pa lang ng Kristiyano. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, iniibig ko po kayo. Pakainin mo ang aking mga tupa. Pangatlo, Pedro, iniibig mo ba ako? Umiyak na si Pedro. Sabi niya, opo, Panginoon, nalalaman niyo po ang lahat ng bagay. Iniibig ko po kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa. So, ang pag-ibig natin sa Diyos ay ang pagbananatiling remaining in the Word of God. Kung nilagay kang pastor, wala ka ituturo kundi Word of God. Hindi yung isip mo. Hindi kalooban mo, hindi yung gusto mo. Huwag maging loyalist sa iyo ang mga tao. Doon maraming nahuhulog sa membership ng LCD. Ang dami dyan eh. Imbis na loyalist sila kay Kristo, loyalist sila sa pastor nila, sa taong inilagay na administrator. Hindi. Dapat ang ating pagiging loyalista kay Kristo. Huwag kang aalis kay Kristo. Kasi meron tatakas talaga, magtuturo ng iba eh. Sabi sa John 10. Kasi kapag ang isang pastor na inilagay sa iglesia ay hindi magtuturo ng aral ni Kristo, sarili niya ituturo niya, ang gagawin ng Diyos, patatakasin yung mga member niya, ililipat sa iba. Ganun ang nangyari sa LCJ eh. Kasi ang unang-una kami, nangyari sa akin, ang unang pastor, si Pastor P, inalis kami. Inilagay kami kay Brother Ross eh. Nung nadisgrasya naman si Brother, inalis na naman ako, nilagay kay Brother Manny. O nung mamatay na si Brother Manny, direkta na kami kay Jesus Christ. Kasi aalisin ka ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat na pinuno. At sa sabi sa John 10:5, at sa iba hindi sila magsisisunod, kundi magsisita ka sa Kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Kasi sa John 10:27 ng ganito, dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. So kung tupa ka ng Diyos, ang maririnig mong tinig si Kristo, at susunod ka sa aral ni Kristo. At kapag sumusunod ka sa aral ni Kristo, ilalagay mo sarili mo, alagad ka ni Kristo. At pag alagad ka ng Panginoong Hesus, susundin mo lahat ng dekreto ng apostol. Lahat yung susundin mo by the letters. Imperative yun, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi sundin. So dito mo malalaman, alagad ka talaga ng Panginoon. At ligtas ka. Nakakasigurado kang ligtas. Kasi yun ang paraan ng Diyos sa pagliligtas eh. Ang Ebanghelyo lang ang paraan. James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Dadapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So kung tagapakinig ka lang lagi, nalalaman mo na ang pagiging alagad, pagsunod sa utos ni Kristo, pakinig ka lang na pakinig, hindi mo naman ginagawa, dinadaya mo sarili. Pag ba dinadaya mo sarili mo, maliligtas ka pa. Baka dayain mo kami doon sa lahat sa langit. Yung sarili mo nga, dinadaya mo eh. Yung ibababa, hindi mo dayain. Hindi man darambong ka. So, titiyakin natin mga kapatid na tayo, tunay na alagad. Titiyakin natin na sinusunod natin lahat ng dekreto ng apostol. Titiyakin mo sa sarili mo, dinaanan mo lahat ng kautusan. Nabautismo ka ba sa tubig? Sa pagsisisi? Nabautismo ka ba sa Espiritu Santo para tumanggap ng kapangyarihan? Ikaw ba'y may tipan ng ikaputan doon?
At lagi ka ba sumasamba every Sunday na kinalulugdan ng Diyos? Hindi mo pwedeng pabayaan yun, sabi sa Hebrews 10. At tayo magtinginan upang tayo mag-udyok sa pag-iibigan sa mabuting gawa, na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kung hindi mag-aralan sa isa't isa't, lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. So, napakalapit na ng araw ng pagbaba ng Panginoong Yesus. Bababa siya. Meron ba akong dadatnan sumasampalataya? Meron. Yung mga alagad. Yun ang dadatnan ng Panginoong Yesus. Kasi sabi sa Isaiah 1, Isaiah 1:9. Kung hindi nag-iwan sa atin na napakaunting labi ang Panginoon ng mga hubo, naging gaya sana tayo ng Sodom at Gomora. So nag-iwan pa rin ang Diyos ng remnant sa atin. Kasi nakita ng Diyos yung pagsunod natin eh. Nakita ng Diyos na talagang tayo sumusunod talaga sa kalooban niya. So i-maintain tayo ng Diyos. Psalm 31:23-24. O ibigin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga banal niya. Pag sinabing banal niya, tayo yung tinawag, nilinis tayo ng banal na espiritu, nilinis tayo ng tubig na may salita. So wala ka ng kasalanan. Niloob ng Diyos na hindi ka ibilang ng mga kasalanan. So banal ka na. Pinapalagi ng Panginoon ng tapat. So kapag banal ka na, tinawag ka na, hinirang ka na, magiging matapat ka, magpapakatapat ka sa pananampalataya. Kapag nakita na ng Diyos na tapat ka, pananatiliin ka. Hindi ka niya aalisin sa iglesia. At paghihigantihan lubos niya ang manggagawang palalo. At kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang inyong puso. Kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. So ang gagawin natin, magiging matataglan tayo sa pananampalataya. Kasi minsan darating sa panahon na manlulupay-pay ka, huwag kang manlupay-pay. Manalangin ka lagi, sabi sa Luke, upang huwag manlupay-pay. Ang pakikipaglaban natin sa masamang espiritu. At ang masamang espiritu, naglipananan ang espiritu ng panlalamig, ng pag-ibig, ang pagtalikod. Yan ang huling panahon eh. So para makaiwas tayo dyan, let the fire burning. Laging nag-aapoy ang espiritu sa atin. Lagi tayong sumasampalataya. Sabi sa 1 Timothy 4:1 ng ganito, ngunit hayat na sinasabi ng Espiritu sa huling panahon na ang iba'y magtitil sa likod sa pananampalataya. So meron tatalikod sa pananampalataya talaga. At meron na kasi yan ang Antikristo eh. Kasi bago lumabas ang Antikristo, magkakaroon ng Antikristo pa rin, panimula, yung mga lumalabas sa iglesia. Sabi sa 1 John. Yung 1 John 2:18-20, ito yung mga member ng iglesia na tumalikod sa pananampalataya, lumabas ng iglesia to. Ito yung humihiwalay na walang Espiritu Santo, sabi. Ito yung mga Antikristo na, dahil magkakaroon ng final conflict eh. Meron general conflict na magaganap. Yung conflict na ito, maraming tatalikod sa pananampalataya sa tunay na iglesia. Pagkatapos, ilalabas na ang Antikristo. Pero aalisin muna yung mga Antikristo sa loob ng iglesia. Pag wala na lahat ng Antikristo sa iglesia, kukunin na tayo. Tsaka ilalabas yung tunay na Antikristo. Yung 666. Ito sabi, mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo, kahit ngayon lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na yung huling oras. So ito na yung huling oras. Pero yung araw at yung minuto at segundo ng pagbaba ng Panginoon, hindi natin alam, siya hindi niya alam. Pero ito na, napakalapit na. Ito na talaga, the hour is coming. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat, hindi sa atin. So yan yung general conflict, yung mga Antikristo. Bago ilantad yung Antikristo talaga, na 666 na ipoposes ng Satanas,
lalabas muna yung mga falling away. Sa ililinisin muna ang iglesia. Kailangan lumabas yun para malinis ang iglesia. Pag malinis na iglesia, bababa na si Kristo. At ang mananatiling iiwan dito ay yung mga alagad. Kasi hindi ka tatalikod sa Ebanghelyo Mananatili ka sa Ebanghelyo. Sabi sa Romans 1:16. Sapagkat dito, ang katuwiran ng Diyos ay naahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano pa pananampalatayaan mo? Yung Ebanghelyo na aral ni Kristo. Yun ang magliligtas sa iyo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unang-unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. So madaling intindihin Kung gusto mong maligtas ang kaluluwa mo, ilalagay mo sarili mo sa pagiging alagad. Papayag ka magiging alagad. So pag pumayag ka na maging alagad, dadaan ka sa proseso ng pagiging alagad. Magpapabautismo ka muna sa tubig para maging member ka ng iglesia, i-renounce mo demonyo. Tapos ibabautismo ka sa Espiritu para magsalita ka sa iba't ibang wika. Para pagdating ng Sunday worship, makakasamba ka sa Espiritu, gagawa ka ng tipa ng ikaputadog para hindi ka nakasumpa. Kasi walang member ng Diyos na nakasumpa. Ang ibinibilang ko lang na member, yung may tipa ng ikaputandog. At yung makikita kong sumasamba, yun ang kinalulugdan ng Diyos Sabi sa Hebrews 13. Doon mo makikita talaga kung tunay ka Yun yung visible Kitang-kita mo agad ng palatandaan ng alagad Hebrews 13:15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. So palagi, ano ba ibig sabihin ng palagi? Always. Ano ba schedule ng pagsamba natin? Sunday. So hindi ka absent ng Sunday. Always Lagi kang sasamba kasi kinalulugdan ng Diyos yun. Nahain ang pagpupuri sa Diyos sa makatwid bagay ang bunga ng labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So lagi, huwag mo pababayaan. Kahit ano nangyayari. Alam nyo, natatandaan ko noon, nagpunta kami sa Baguio noon Meron kami nakilalang kaibigan doon. Naging maganda pagsasama, umuwi kami dito. Nung pala, sinundan ako. Nung kaibigan ko yung taga-Baguio, nagpunta rito. Oras na Sunday worship yun sa Santo Tomas. Paalis na kami, dumating. Kasama yung anak niya. Nako, Brad, pasensya ka na ha. Bakit nataon ng ganitong oras, sasambahin ko muna ang Diyos ko? Kung kaya mo maghintay, hintayin mo na lang kami. Magwo-worship muna ako, hindi pwedeng hindi ako magwo-worship Pasensya ka na ha. Yung galing pa ng Baguio, kung titigyan mo, dapat bigyan mo ng magandang pagtanggap yun. Kasi galing ng Baguio, napagod, pinuntahan ka, napakahalaga mo sa kanila. Tapos sila naging walang halaga. Mas mahalaga sa akin ang Diyos kaysa tao. Alam nyo, hindi na bumalik yung taong yun. Hindi na bumalik. Siguro nagalit na sa akin. Ikaw ba naman yung galing ng Baguio, tapos pupuntahan mo yung kaibigan mo, tapos hindi ka i-entertain. In-entertain ko lang siya. Pwede ba? Sandali lang naman, babalik agad ako. Pero hindi May pupuntahan daw sila. Okay lang. Mas gusto ko ang Diyos ko kaysa sa tao. Acts 5:29. Dadagpot nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kami magsatagima sa Diyos bago sa mga tao. We rather obey God than men. Kaya ipipersecute ka Pero mo, mabubuting tao yan Hindi ka naman nililigtas sa kabutihan ng tao, kundi pagsunod kay Kristo. Kung tinalima ko kaya sila, inuna ko sila, in-entertain ko sila, hindi ako sumamba, namatay ako nung oras na yun. Haharap ako sa Diyos. Ano sasabihin ng Diyos? Romans 2:16. Sa araw, nahahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aming ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ang mamamagitan sa paghatol si Kristo. Paano hahatol si Kristo? Ayon sa ebanghelyo. Sabi ng Diyos, huwag mong pabayaan ang pagsambe. Ba't pinabayaan mo? You rather obey God than men Ba't sinunod mo yung tao?
Paano ko ngayon kukontrahin yun? Hahatulan ako ayon sa Ebanghelyo. Pwede ko ba sabihin, Lord, dapat naman, di ba okay naman yun? Hindi, ang nakasulat ayon sa Ebanghelyo eh. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa Ebanghelyo. John 12:48. Minsan ka lang mabubuhay eh. Minsan lang ako nabuhay. At nagpakasasa ako sa mundong ito. Nabuhay ako ng bata pa ako, ang dami kong vices. Elementary pa lang ako, sugarol na ako, pasagulero na ako, high school pa lang ako, college pa lang ako, lasinggero na ako, durugista na ako, sugarol na ako. Lahat na ng ginawa ko rito. So I am satisfied sa laman. Ngayon, nung tawagin naman ako ng Diyos, tapos na ako sa laman, sa Espiritu na. Uubusin ko lahat ng panahon ko pagsunod sa Diyos. Kahit pahirapan ako ng Diyos, kahit ano mangyari, susundin ko Ebanghelyo. Tapos na ako dun eh. Parang si Moses. Yung 120 years niya, nung kunin siya ng Diyos, yung first 40 years niya, Prince of Egypt siya eh. Alam mo, pag Prince of Egypt ka, anak ka ng bilyonaryo, trilyonaryo, ano gagawin mo? Siyempre, maglulustay ka. Dami-dami mong pera, ano gagawin mo dyan? Eh, di man bababae, magsusugal, lahat ng bisyo. Pero nung tawagin siya ng Diyos, yung next 40 years niya, tinawag siya ng Diyos, dinala siya dun sa mount ng Sinai. Tinuruan siya dun, tinuruan siya ng Panginoon. Nung matuto na siya, ready na siya, inilaban na siya. Yung last 40 years niya, ministeryo na. Tapos na yung laman, pagtuturo na, paghahanda. O hanggang sa natapos si Moses, sabi ng Diyos, 120 years lang ang tao, kailangan mamatay eh. Kaya namatay si Moses, hindi na labo matay, hindi humina. Bakit? Kailangan 120 years lang mamamatay ang tao eh. Kailangan sundin ng Diyos yung Ebanghelyo niya. Hindi niya pwedeng kontrahin yun. Kaya si Moses namatay eh. Hindi bumatay, hindi nanghina. Pinatay siya ng salita ng Diyos. Sabi sa Bible. At kapag hindi ka susunod sa Word of God, ito hahatol sa iyo. John 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking isinalita sa kanya, ang sa kanya hahatol sa huling araw. Ano ba yung huling araw? The Acts 17:31. Sapagkat siya'y nagtagda ng isang araw ng kanyang paghukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. So ang maghahatol sa pamamagitan ni Kristo na siya ang judge. Ngayon sa paghatol ni Kristo, paano hahatol si Kristo? Ayon sa Ebanghelyo. At ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na siyang buhayin niya maguli sa patay. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran. Ano ba yung katuwiran? What is the righteousness of God? Jesus Christ. And who is Jesus Christ? The Word of God. The judge. So, hindi tayo aalis sa Word of God. Kaya mapatutunayan mo na anak ka ng Diyos eh. Nananatili ka kay Kristo. Word of God lang ang sinusunod mo. Lahat ng bagay sa mundo, wala nang kwenta yan. Basura na lang lahat yan eh. Makamit lang natin si Kristo, ang Word of God. Sabi ng Philippians 3:8. Alam niyo kung magagawa niyo to, desisyonan na ang lahat ng bagay, basura lang. Madaling makasunod eh. Hindi mo na panghihinayangan eh. Kahit kotse, bahay, lupa, anumang kayamanan, basura lang yan eh. Pero kung ibibilang mo yan na napakahalaga, baka mag-adultery ka, paunahin mo yan kaysa kay Kristo. Kung ibibilang mong basura, katulad ni Moses, tinawag si Moses ng Diyos eh. Biruin mo, Paraon ito eh. Prince of Egypt ito eh. Ihahalal siya ng kanyang ama-amahan bilang pero eh. Di prinsipito, magiging hari. Hindi pinili ni Moses maging hari, alipin, katulad ni Kristo. Si Kristo, Diyos yun eh. Umalis siya sa pagka-Diyos eh. Umalis sa pagkahari, nabuhay ng alipin. Si Moses, ganun din. Pinili pa kasama ng Israel. Di ba ang tinatanaw ni Moses yung buhay na walang hanggan eh. Ang tinatanaw ni Kristo, matapos niya yung mission niya eh. Mailigtas niya yung mga sasampalala sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo sa Kalbaryo. Nagawa ni Kristo, nagawa ni Moses. Si Pablo. Milyonaryo si Pablo, tinakwil ng magulang to. Pariseyo to eh. Ano to eh, di kampanilya pagka-justice nito. Pero tinakwil niya yung kayamanan, tinakwil niya lahat. Makamit niya lang si Kristo. So kung ganito gagawin yung decision making sa buhay niyo, madaling sumunod sa Diyos eh. Wala ka ng plano kundi ang maligtas ang kaluluwa mo. Basahin natin. Oo nga, at lahat ng mga bagay
So lahat, huwag kang magtitira, lahat ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, alang-alang sa Kanya itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. So tiniis ni Pablo ang lahat at ibinilang na basura lahat para tamuhin niya si Kristo. O kayo, ano ba ang gusto niyo? Kasi ano ba talaga gusto niyo? Kasi alam ko gusto ko Tanungin mo sarili, ano ba gusto ko? Kentucky. Kentucky ba? Ano ba gusto ko? Kasi pag alam mo na ang gusto mo, yun ang tatahakin mo. Where your heart is, there your treasure is. Kung nasa ng puso mo, nandun ang kayamanan mo. Kaya siguro pinadaan ng Diyos, bata pa ako, dumaan na ako sa kasamaan. Dumaan na ako sa lahat na yan. Kaya nung tawagin ako ng Diyos, inihanda ako, ginawang pastor. Ang gusto ko na lang, puro kabutihan. Sana makagawa ako ng kabutihan. Sana masunod ko lahat ng gusto ng Diyos. Amen!